Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mong po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin yan for today's reflection. Kanino ka ba bumabangon sa araw-araw? Diba? Kasi tayo, diba? Madalas ganyan ang ginagawa ng mga taong masisipag. Mapa-taxi driver man yan, jeepney driver, maaga pa lang, maalis na yan. Mga construction worker, kahit mainit yan, nagtatrabaho pa rin. Security guard, opisina, at kung ano-ano pa mga ginagawa natin dito sa mundo, lalo na sa ating trabaho. So, nakikita mo dito na lumalaban ka. Kahit nagaano kahirap yan, di ba? Kahit maliit ang sweldo mo, kahit hindi napapagkasya, lumalaban ka pa rin ng tama. So, trabaho lang. Kasi ganyan ang attitude mo kasi nga para yan sa pamilya. So ayaw mo na maging mapabigat ka lang sa pamilya mo. Gusto mo yung may nako-contribute ka. So yung mga taong ganyan kasi, yung mga taong independent. Diba? So kung halimbawa malibre ka man, na-appreciate mo na yan bilang isang independent na nagtatrabaho. So, tapos ina-expect mo rin na pag nalibre ka ng ganung bagay, nagiging masaya ka. Kasi yung alos pinagpapaguran tapos mayroong bagay na nalibre sa'yo, masaya ka na. So, nagiging independent ka. At yung obligasyon mo, ayaw mo maging pabigat ka sa tao. So, kailangan maging masipag, di ba? Para mas biyaya sa iba, nakakatulong ka, nakakontribute ka ng mga bagay na may nangangailangan. Di ba? So, ito yung mga taong masisipag na tuloy lang ang buhay. Kahit na anong mangyari. Bumabangon para sa pamilya. Di ba? So, ayon sa Kawikaan, chapter 13, verse 4. Ang taong tamad hindi makukuha ang hinahangad. Ngunit ang taong masipag ay magkakaroon ng higit pa sa kanyang hinahangad. So yun guys, napakalinaw, di ba? So magsipag ka lang, lahat ng hinahangad mo, darating yung araw, siyempre, mag-harvest ka rin. At sabi dito, higit pa doon sa hinahangad mo. Kung ngayon masipag ka na para makuha mo yung mga pangarap mo sa buhay, lalo na kung tuloy-tuloy mo yan, at darating yung araw, higit pa dyan. Kung nangarap ka man ng bahay, baka meron kang sasakyan. Kung nangarap ka rin ng bahay, baka meron kang mas ekstrang lupa o mga negosyo. At kung ano-ano pang mga biyayang galing sa Diyos. So, pag masipag ka talagang gumigising ka sa umaga, diba? Para maging productive ka, mas marami kang magawa, mas marami kang matutulungan, mas marami kang maitutulong mismo sa pamilya mo. Pero ang taong tamad, di ba, nakahilata lang, walang ginagawa, naghihintay lang ng grasya, ito yung tinutukoy dito na wala kang mararating. At dahil umaasa ka lang din, walang mangyayari sa buhay mo. So, sana, huwag ganyan. So, kailangan natin maging masipag. Ano man ang estado natin sa buhay, mahirap man yan, importante, tama, di ba? Hindi ka gumagawa ng maganda, hindi maganda, at lumalabang kang patas talaga. So, ito yung mga bagay na karakter na kasi gusto ng Diyos na maging productive tayo. Lalo tayong mas makatulong sa kapwa. Di ba? So, sa mga taong tamad-tamad, bumangon ka na. Huwag ka nang tumunga nga dyan, di ba? Humilata dyan, humiga dyan, wag na. Gawin mo na kung may panahon pa. Sayang yung panahon, sayang yung binigay na lakas ng Diyos sa'yo. Kaya nga tayo binigyan ng kalakasan para sa atin mismo, sa ating buhay, sa ating pamilya. Na yung lakas natin, gamitin natin sa tama. Gamitin natin sa hanap buhay. Gamitin natin sa pagtulong sa ibang tao. Huwag pabayaan na umaasa ka lang. Kasi di ba sinasabi natin, may mga kasabihan na ang laki-laki ng tao tapos tamad, batugan, di ba? Mga ganyan usually yung mga nagiging usapin
Pagka nakikita nyo na isang tao na tutulog-tulog lang lagi, di ba? Kakagising lang, maya-maya lang tutulog na. Wala namang ginagawa. Pero napapagod. Dahil nga, tamad. So, wag mo natin din gawin niya. Kailangan na tayong magsipag. Ano man ang ginagawa natin, di ba? Gaya na sabi ko siya, taxi driver ka man, tuloy lang. Di ba? Lalo sa OFW na mga kababayan natin na sobrang pagod nila. At yung oras nila dyan, alam natin hindi sa kagaya dun sa Maynila, 8 hours lang ang trabaho. Dyan, 12, minsan 24 pa o higit pa, depende sa kanilang trabaho. So yun mismo, yun usually ang nangyayari sa atin. Pero okay lang yan kasi nga, ginagawa mo yan para maging productive ka para sa pamilya. So yan po ang ating panalangin sa araw na ito na tayo bigyan ng kalakasan. Tayo po manalangin. Lord, maraming salamat po sa araw na ito. At sa paalala ito na maging masipag sa anumang aming ginagawa, lalo na sa aming pamilya. Gamitin namin, Lord, ang aming lakas para maging productive, makatulong, makapagbigay ng biyaya sa aming kapwa. At sa ating nanonood sa aking vlog, lalo na sa may matinding karamdaman, financial, emotional, sabayin mo ako sa aking napakasimpleng dasal na kung maniniwala ka, magtiwala ka, manampalataya ka lang, tiyak yun, na anumang kahilingan mo, pagkakalip sa iyo. So tayo pimanalangin mo, Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog, lalo na yung may karamdamang cancer, stage 4 na, Lord, bedridden na, at kung ano pa mga sakit na bumabalot sa kanyang katawan, iunat niyo po ang inyong mapagpalang kamay. Ang inyong mapagpalang kamay at yung mapagpagaling na kamay niyo. Yakapin niyo po. Tanggalin niyo po ang kanyang nararamdamang sakit sa kanyang katawan. At sa pamilya nagkawatak-watak na nagkasira-sira na pagbikis-bikisin niyo po muli para sa kanilang pamilya. At sa financial na lahat kami nangangailangan, i-bless niyo po ang aming anak buhay. Lalo-lalo na yung mga kapatid namin walang-wala, Lord. Ultimong pamasahe, pambili ng bigas, pagkain, bawat sa mga bata, pambili ng gamot, Lord, at kung ano pang pangailangan sa kanilang pamilya. I-bless niyo po, Lord, ang kanilang pamilya at lalo na yung kanilang hanap buhay. So, lahat na ito iniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus, Amen. To God all be the Espiritu Santo,